Magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating ikinagagalang na guro, Ma'am Marcel Bulan. Magandang hapon po. Ngayon naman ay aking tatalakayin ang patungkol sa pagsulat ng nobela. Sa pagsulat ng nobela ay napakahalaga na malaman natin ito sapagkat ito ay pwede nating maging gabay upang ang ating nobelang ginawa ay maging kawili-wili kung ito ay babasahin. Sapagkat alam naman natin na sa nobela ay kailangan natin maggugol ng oras, kailangan natin bigyan ng panahon, kailangan bigyan natin ng mahabang oras para ang nagawa nating nobela ay maging maganda at maayos ang kinalabasan nito. Ngayon naman ay talakayin na natin ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng nobela. At una, ang nobela ay dapat sumusunod sa masasaklaw na simulain sa pagsasalaysay. Ang nobela ay may pauna na tumutugon sa mga katanungang sino, ano, kailan at saan. Ibig sabihin, sa pagsulat raw ng nobela ay kinakailangan na makikita na kung sino ang mga tauhan, malalaman na kung saan ang tagpuan, sapagkat para ang mga mambabasa ay makilala na nila at alam na nila kung ano ang mga mangyayari sa nobela na kanilang binabasa. Kasi kung babasahin ng mga mambabasa na sa kalagitnaan na ng kabanata kung sino ang mga tauhan, ay pwede itong magbigay ng kaguluhan or kalituhan sapagkat nagbabasa sila na hindi nila alam kung sino ang gumaganap sa kwentong iyon. Kaya kinakailangan na alam na nila kung sino-sino ang mga tauhan na gumaganap sa nobelang iyong isinulat. Kung kaya't kinakailangan na sa pagsulat ng nobela ay makita na kaagad kung sino-sino ang mga tauhan, kung saan ang tagpuan, para maging maayos at maging maganda ang daloy ng iyong kwento. Mag-isip ng kaunti tungkol sa genre na gusto mo. Yun na nga na, kinakailangan din sa pagsulat ng nobela ay mag-isip ka kung ano ang genre na gusto mo. Kung halimbawa, magsulat ka patungkol sa pag-ibig, kinakailangan na magsulat ka kung sa kabanata na ito ay magiging masaya sila, sa kabanata na ito ay magiging malungkot. Kinakailangan na mag-isip ka sapagkat para maramdaman na rin ng mga mambabasa kung ano ang isinulat na iyong nobela. Sapagkat hindi ba't kung mapapansin natin kahit ito ay binabasa lang, nakakaramdam ang mga mambabasa sapagkat alam nila kung ano ang genre na iyong ginamit. Kinakailangan na magbigay ito pukaw o kinakailangan na ang emosyon ay maging madala ng mga mambabasa. Parang iyong nobela ay talagang babasahin ito mula sa kabanata 1 hanggang sa hulihan. Dahil kung ang iyong nobela ay walang genre, kung ito ay magulo, wala kang pinagkukunan o wala kang emosyon man lang sa iyong ginawang nobela, ay syempre, hindi ito maganda kung ito ay babasahin. Hindi makakaramdam ang mga mambabasa. Kaya nga at kinakailangan na magkaroon ng genre para ito ay kawilihan ang ating nobela na isinulat. Para kung ito ay babasahin nila na mas mawiwili sila sapagkat mas gaganahan sila o magkakaroon sila ng interest kung para ito ay tapusin. Sapagkat kung ang mga mambabasa ay nakakaramdam na halimbawa kapag ang iyong nobelang isinulat ay patungkol sa pag-ibig, syempre alam naman natin na mas marami ang makakaugnay o makaka-relate sa pag-ibig. Kaya lalo na kung galing talaga sa kanila or naranasan nila, kung may experience sila sa ganoong bagay. Kung kaya't magkakaroon sila ng interest para ito ay tapusin at alam nila at magkakaroon din sila ng emosyon kung ito ay babasahin. Pangatlo naman ay bumuo ng isang napakalawak at nakakaakit na sitwasyon para sa nobela. Sinasabi rito na ang tanawin ng nobela ay lumalampas sa tiyak na lungsod kung saan mabubuhay ang mga karakter. Yun na nga, diba, na kinakailangan, sinasabi rin na bumuo ng napakalawak at nakakaakit na kwento sa nobela. Bakit nga ba kailangan natin maging malawak, kinakailangan natin na maging kaakit-akit ang nobela? Kinakailangan ito sapagkat paano ito babasahin
kung ang nobela natin ay hindi kaakit-akit sa mga mambabasa. Kung kaya kinakailangan natin na magkaroon ng malawakang pag-iisip, kinakailangan na magkaroon ng sapat na kaalaman, kinakailangan na magsaliksik upang nang sa gayon ay makasulat tayo ng magandang nobela. Babasa ay tiyak na babasahin ito at sigurado sa simula pa lamang ay makikitaan na ito ng kawili-wili. Kung kaya't alamin natin kung paano ang pagsulat ng nobela, sapagkat ang nobela ay hindi lang ito katulad ng mga maikling kwento, katulad ng iba na madali lang gawin. Sa nobela ay alam naman natin na kinakailangan tayo na maggugol ng oras. Kung kaya't magsaliksik at magkaroon ng sapat na kaalaman kung tayo ay gagawa. At mas mainam kung karanasan natin ang ating isinulat sapagkat mas napapalawak natin at nagkakaroon tayo ng iba't ibang pwede nating ilagay sa ating nobelang isinulat. Kasi alam naman natin na pag sa ating sariling karanasan ay nagkakaroon tayo ng malawakang pag-iisip, nagkakaroon tayo ng mga ideya, kahit hindi lang sa ating sarili, kahit sa iba ay kinakailangan pa rin natin na magkaroon ng kaalaman para ang ating isinulat na nobela ay maging kawili-wili kung ito ay babasahin ng mga mambabasa. Pang-apat naman ay mag-iimbestiga bago sa proseso ng pagsusulat. Ang halaga ng pananaliksik na dapat mong gawin ay nakasalalay sa nobela ng iyong isusulat. Yun na nga kanina na katulad sa sinabi ko na kailangan na tayo na magkaroon ng malawakang pag-iisip na kung saan maisusulat natin sa ating nobela. Sinasabi rito na kinakailangan daw na mag-imbestiga muna tayo bago tayo magsulat ng nobela. Bakit nga ba kinakailangan na mag-imbestiga? Kinakailangan ito sapagkat para magkaroon tayo ng sapat na kaalaman at marami pang kaalaman na ating maidadagdag sa ating nobelang isusulat. At sinasabi rin daw dito na kinakailangan kung tayo ay mag-iimbestiga ay naka-ugnay kung ano ang ating isusulat na nobela. Sapagkat kung magsasaliksik ka na na walang kaugnayan sa iyong susulat na nobela, ay syempre mag-iiba ang daloy ng iyong kwento na iyong isusulat sa iyong nobela. Kung kaya't kinakailangan, halimbawa, kung gusto mong magsulat ng nobela patungkol sa pamilya, ang iyong iimbestiga ay patungkol sa pamilya upang magkaroon ka ng sapat na kaalaman at iba pa na maidadadag mo sa iyong nobelang isinulat. Hindi na pamilya ang iyong nakapokus at mag-iimbestiga ka sa pag-ibig. Siyempre, mag-iiba ang daloy ng iyong kwento. Kinakailangan na nakapokus sa isang paksa kung ikay mag-iimbestiga. Kumbaga, kung anong iyong topiko, kinakailangan na yun din ang iyong isasaliksik para mas lalong maging maganda ang daloy ng iyong nobelang isusulat. Para ang mga mambabasa ay mas maging maakit at magkaroon ng interest kung ito ay babasahin. Panglima naman ay gumawa ng checklist ng mga detalye. Pag-isipan ang tungkol sa iyong setting at mga pagganyak para sa pagsulat at pagkatapos ay gumawa ng isang listahan ng mga detalye na nais mong matiyak na isasama mo sa iyong kwento. Yun na nga na sinasabi raw dito na kinakailangan na magkaroon ka ng checklist. Ano nga ba ang checklist? Ang checklist ito ay yung isusulat mo yung mga kinakailangan o mga mahalagang detalye na kung isasama mo sa iyong nobela. Kinakailangan ito sapagkat ito rin ay makatutulong sa iyong oras na gagawin sapagkat alam mo na kung ano ang mga dapat sunod-sunod na iyong gagawin sa iyong susulat na nobela at hindi ka na mag-iisip pa para dire-diretso kung ikaw ay magsusulat ng nobela sapagkat hindi ba't paulit-ulit ko na sinasabi na kinakailangan natin mag-google ng oras sa pagsulat ng nobela. Kung kaya't sa paggawa ng checklist ay makakatulong ito sa atin para maging mapadali at hindi na mas lalong mag-isip pa kung ano ang dapat na isusunod sa iyong kwento sapagkat sa pamamagitan ng checklist ay makatutulong na ito sa iyong pagsulat.
at ang iyong na lang ipopokus ay kung ano na lang ang iyong manasulat sa checklist, yun na lang ang iyong pupukusan na magbibigay ka doon. Hindi na problema ka pa sa iba kung ano ba ang dapat isusunod. Kaya kung habang may oras pa, kinakailangan na gumawa na tayo kung ano ang dapat na isasama sa iyong kwento na mahalagang pangyayari na maisasama mo sa iyong kwento. Sapagkat sa checklist, nababawasan ang ating pag-iisip ng iba at para dire-diretso ang ating pagsulat ng nobela. At panghuli naman ay maingat na gamitin ang iyong limitadong oras. Bago ka umupo upang magsulat, mag-isip ng ideya. Ipaalala sa iyong sarili kung saan ka tumigil sa kwento o gumawa ng isang plano sa pag-iisip para sa kung ano ang nais mong magawa sa session na iyon. Yun na nga na sinasabi rito na kinakailangan na raw na pahalagahan natin ang ating oras kung tayo ay gagawa ng nobela. Yun na nga na kinakailangan sa pagsulat ng nobela ay mahabang oras ang ating igugugol dito. Kung ikaw ay magsusulat ng nobela, kinakailangan na meron kang palatandaan kung saan ka huminto upang kung ikaw ay magsusulat ulit, ay alam mo na kung saan ka huminto. Kumbaga, meron kang palatandaan na sa ganitong session ka huminto, sa ganitong punto ka huminto, upang ang iyong iginawang nobela ay hindi ka na paulit-ulit pa na magbabasa sapagkat alam mo na kung saan ka huminto, alam mo na sa iyong sarili at kinakailangan na magkaroon ka ng ideya kung ano bang idadagdag mo sa session na iyon na iyong isusulat sa oras na iyon para hindi ka na magsayang pa ng oras. Kaya't kinakailangan na magkaroon ka na ng ideya kung ano ba ang dapat na iyong isusulat. Kaya sinasabi rito na pahalagahan natin ang ating limitadong oras kung tayo ay magsusulat ng nobela.